Welcome to Donmar TV News Channel, mga balita sa buwan ng Oktubre. Na yung grupo ng mga sumusuporta kay Congressman Lord Velasco, nagmi-meeting po sila dyan sa Celebrity Plaza. At according dun sa natanggap natin ngayon lang, 187 na kongresista na ang nagdeklara na bakante ang posisyon ng speaker. Sa madalit sabi, it appears to us now that even prior to the special session, tomorrow, nag-meet na sila. Ang tanong, pwede ba sila talaga mag-meet under the Constitution? Ako po, sa tingin ko, bilang abogado, yung mga miyembro ng Kongreso, ang regla kasi dyan, majority rule. So, if you meet and you constitute a quorum, kung 300 sila, o di ang quorum nun, 150 plus 1, 151, may quorum na ngayon. So, they can decide whatever they want to do. Basta merong quorum. Ang tanong, hindi ba dapat sa Kongreso? Kasi sabi natin, Celebrity Plaza tinitiran ko naman ng saligang batas kanina. Wala naman ako nakikita ang sinasabi na dun mismo sa Kongreso. Ang iba naman sinasabi, walang ano dyan, walang, hindi nila dala yung house mace, yung para upuman simbolo. Tatandaan nyo, nagkagulo sila nung pagpalit ng speakership noon between Alvarez and Arroyo. Tinago pa yung mace, pero this time hawak nila yung mace. Pero sa atin, simbolo lang yung mga mace na yun. Sa atin po, ang mahalaga dyan, meron ka bang quorum? Kung may quorum ka, pwede talaga yan. Kahit na wala ka sa Kongreso. Yun personal na opinion ko lang po yun. Of course, ang Korte Suprema, kung meron mag-question yan, tatakbo sila sa Korte Suprema. Pero sa atin, hanggat walang nakalagay dyan sa Constitution, pwede yan. Kung ang tanong naman, paano kung nasa rules na kailangan dun sa House lang ang butuhan? Sa atin po, kung wala sa saligang batas, pwede pa rin gawin yan. Ang problema, kung nakalagay yung saligang batas, dapat nasa Kongreso ang butuhan. Tapos gagawa ka ng rules na kahit saan pwede. Mali yun. Pero kung wala namang binabanggit na ang botohan ay ganito, ang boto ganito, at wala namang binabanggit na lugar, pwede siguro yan. What is important is the majority rule. Yun naman ang demokrasya, hindi po ba? Ngayon, etong tanong. Kasi, di ba sabi natin kanina, you're defying, narinig natin kanina si Butch Pichay medyo nangingiti nga ako. Sabi ni Butch Pichay, they're defying the president. Because the president is saying that kailangan tapusin muna yung budget bago kayo magkagulo. Bago na natin tapusin yung away ninyo. Aywan ko. Alam nyo, ang basa ko iba. Ang basa ko naman, yung sinabi ni Presidente, ayusin nyo yung gusot nyo. Kasi nga naapektuhan yung budget. Dahil nagkakagulo kayo. Ayan, kagaya nga yan, nagkagulo kayo. Sa halip na matapos 14 ng Oktubre, in-adjourn. Dahil para hindi makarating sa 14 yung palitan. O hindi ba politika yon? Kasi nga, nagkakaaway kayo, nagkakagulo kayo sa speakership. Kaya gusto ni Presidente, ayusin nyo yung gulo nyo. O ngayon, inaayos nila ngayon, ngayong araw na ito, bago bukas. O sa tingin ko, consistent. Inaayos nila yung gusot para hindi maapektuhan yung budget. Yan ang tingin po natin dyan. Ang tanong, legal ba? It's a rump, it's a rogue session. Siyempre, ang Korte Suprema ang eventual magde-decide dyan. Pero ang mangyayari dyan, sa tingin natin,
halimbawa, nag-declare silang bakante. Assuming na hindi valid yung ginawa nila ngayon. O, halimbawa, binutuan nila si Lord na Speaker. Assuming na hindi valid. Pag nag-meet sila bukas, di ganun din yun, uulitin lang yun eh. O, di ba? If you really have the numbers, hindi bukas, ganun din ang mangyayari. Anong kaibahan? Sabihin naman, anong kaibahan? Ang kaibahan kasi, bukas, speaker pa si Alan. Pwedeng magkaroon ng maniobra yung mga, baka magkagulo na naman. Yun. Kaya siguro, ginagawa na nila the day before para planchado na bukas. But, gaya ng sinabi natin, the President is only concerned with one thing. He couldn't care less whoever is leading you there. He wants this budget pass. Yun ang mahalaga doon. Yun ang pinaka-importante doon. Yun ang mensahe ni Presidente. Kaya, tingnan natin. What will be. Sera. Sabi ko nga, may column po ako ngayong araw na ito. Sabi ko, let us see how the cookie crumbles. Tingnan natin. Kasi, eto na nga yung nangyayari. Nung sinusulat ko po itong artikulo ko sa Daily Tribune kanina. Hindi, kagabi pala kahapon kasi dapat isubmit po na alas 5 Marami na akong naririnig na they will go for it daw. Tuloy na. Marami, iba-ibang mga Kaya yung artikulo ko po ngayon, sabi ko, na sa tingin natin, bilang abogado, constitutionally they can do it. Hanggang meron silang mayoriya. Yan ang importante dyan. Kaya sabi ko, kung mangyari man yan, ngayong araw na ito, may showdown. Okay, ito na nga, nag-showdown na sila. Tingnan natin. Abangan natin ang susunod na kabanata bukas. Basta pasan nyo yung budget. Yan ang mahalaga doon. Pass the national budget. That is the urgent necessity. Ano pa bang pwede na? Meron naman tayo. Ano ba ito? Yung pong yun daw pagka halal ni Secretary Duque. Kasi po nahalal si Secretary Duque na chairman ng World Health Organization ng Western Pacific's Annual Regional Committee Session. Abay, minaliit naman ito ng mga senador. Wala yan. Gusto pa nilang tanggalin si Secretary Duque. Pero alam po ninyo, kahit ano sabihin nyo, yung Secretary Duque, ito'y isang karangalan sa ating bansa. Namahalal naman siya ng chair. World Health Organization to, Western Pacific, na annual. Taon-taon ito nagkakaroon ng session. Ito po itong committee ito, binubuo ito ng mga health ministers, kung baga mga secretaries of health ng iba't ibang bansa at mga senior officials dito sa Western Pacific countries. At taon-taon, nagpupulong po sila upang suriin nila, pag-usapan nila, yung mga issue sa kalusugan. Lalong-lalo na dahil nga nagkaroon ng COVID pandemic, ngayon lang sila nag-meet ng hindi face-to-face, kundi virtual. Sa ngayon sa Department of Health ng Pilipinas naman, si Secretary Duque will be presiding over the session virtually from October 6 to 9 and will serve his term for a year. Congratulations sa Secretary Francisco Pincoy Duque. Sa ngayon po sa DOH, yung committee meets annually to formulate policies, provide oversight to regional programs. Malaking tungkulin to. Hindi ito basta-basta. Kahit na nga sinasabi mo sa mga dyaryo ngayon na
unimpressed yung mga senador, kahit paanong sabihin ninyo, dapat bilang Pilipino, tayo ay matuwa na kinilala yung kagalingan naman nitong ating kababayan na Secretary Pingkoy Duque na maging chairman. Hindi po ba? Anyway, yun lang naman atin-atin lang.